Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaraan, sinasampa ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit, amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, yung anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pinagbandaan ng Panginoon ang mga punong relihiyoso ng Israel sapagkat nangangaral sila sa ngalan ng Panginoon. Subalit hindi naman nila sinusunod ang kanyang mga salita. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Sinasabi ng makapangyarihang Panginoon, ako'y isang haring dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa. At ngayon mga saserdote, narito ang utos ko sa inyo. Parangalan ninyo ang aking pangalan
sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Sabi ng makapangyarihang Panginoon, pag hindi ninyo pinakinggan ang sinasabi ko, kayo'y aking susumpain. Subalit lumihis kayo sa daang matuwid, kayong mga saserdote. Dahil sa inyong turo, marami ang nabulid sa kasamaan. Sumira kayo sa ating tipan. Sabi ng makapangyarihang Panginoon. Kaya hahayaan kong kamuhian kayo ng mga Israelita, sapagkat hindi ninyo sinunod ang aking bilin at hindi pantay-pantay ang inyong pagtuturo. Hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin? Kung gayoy, bakit sumisira tayo sa pangako sa isa't isa? At bakit winawalang kabuluhan natin ang kasunduan ng Diyos at ng ating mga magulang? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na at iniwang ganap ang mga gawain na magpapatanyag. Iniwan ko na rin, di ko na hinangan. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Mapahiyapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sangkol sa abisin ni inay. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw, O Israel, sa iyong Panginoon magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y
Apostol Pablo ang halimbawa ng isang tunay at mabuting guro para sa mga Kristiyano. Katulad ng isang butihing ina sa kanyang mga anak, itinuro ni Pablo ang ebanghelyo sa mga taga-Tesalonika at sinikap niyang hindi maging pabigat sa kanila. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang yan, pati na aming buhay ay ihahandog namin kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ni numan, samantalang ipinahahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos. Nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Tayo'y may isang Ama at Guro natin isa. Si Kristo na anak niya. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga iskriba at ang mga pariseyo, ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw, upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pelakterya at tinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwas sambayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro. At kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo.
Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 31 linggo sa karaniwang panahon. Kung maalala nyo po, nung nakalipas na linggo, si Jesus ay inanyayahan sa isang tahanan, no, sa bahay ng isang pariseyo, at naroroon din ang ilang mga pariseyo. Pag sinabi po mga pariseyo, ito po ay mga tagapagturo. Ito yung mga nakakaalam ng batas. Ito yung mga itinuturing na mga leader ng templo, ng bayan, no, para sa mga Hudyo o mga Israelita. At sila po ay nagpunta o inanyayahan si Jesus hindi para makipagkaibigan, hindi para tanggapin at kilalanin yung otoridad na sinasabi ni Jesus na nanggaling sa kanyang ama, kundi para siya ay, sabi nga po no, yung salita, siluin para kanilang malaman kung ano ba ang kakayanan ng utak o ng talino ni Jesus. Kaya kung saan sila eksperto, doon ito yung ginamit nila at nagbabakasakaling medyo maungusan nila si Jesus. Ano yung tanong ng mga pariseyo kay Jesus? Ano yung itinanong ng mga pariseyo kay Jesus? Sinabi ko na yung cue, yung clue. Ano yung itinanong ng mga pariseyo kay Jesus? Mga scholars to, di ba? Ano? Uy, darating na yung Nazareno, wala pa kayo. Ano yung itinanong? Ano yung pinakamahalagang utos? O, ano yung pinakamahalagang utos? Bigin mo ang Diyos ng buo mong puso, buo mong kaluluwa, buo mong pag-iisip. Ano yung ikalawa? Ibigin mo ang iyong kapwa. At least mayroong nakaka-memorize. Okay na yun, no? Nakakaalam. Pero sabi nga natin, hindi lang dapat alam, no? Kundi nauunawaan at isinasabuhay ang mga ito. So, medyo ito yung dating doon sa mga pariseyo na hanggang utak lang, hindi nakikita sa mga pariseyo yung pagsasabuhay ng mga ito. Nakuha po ba? Medyo ilagay lang muna natin yung sarili natin doon sa mga pariseyo, ha? Ano ba yung nararamdaman na ng mga pariseyo? Na medyo napahiya eh. Kasi kala nila sila na yung matalino, kala nila magaling na sila eh. Pero hindi pa rin nila nalampasan yung karunungan ni Jesus. Ano ba yung medyo, kung ma-pride ka, no? Medyo masasaktan ka niyan. Mas lalo pa ngayon. Ilagay natin yung ating mga sarili doon sa mga pariseyo, ha? Sabi ni Jesus, siguro habang nandun pa, no? Sabi ni Jesus, doon sa mga tao, lalo na sa mga alagad, nandun ang mga pariseyo, ha? Sabi ni Jesus, itong mga iskriba at mga pariseyo, sila ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan. So, ina-acknowledge ni Jesus yung kanilang posisyon. Pero sabi niya, gawin ninyo yung itinuturo nila. Tama yun eh. Gawin ninyo. Pero huwag ninyong tutularan ang kanilang mga gawa. So kung nandoon ka at sinabi at narinig mo, gawin, kung ano yung inuutos, gawin nyo. Huwag nyong tutularan. Dahil, sabi ni Jesus, itong mga ito, no, sila yung mga nagiging pabigat. Pabigat sa mga tao na mas mapalapit sila sa Diyos. Pabigat sila na imbis na maging magaan, maging madali, ang pagsunod sa kautusan, pinahirapan nila. Sabi, no?
Halimbawa, pag sinabing gano'n, no? Sa mga magulang, halimbawa po, na sa mga magulang, pag sinabi ko mismo sa inyo mga anak, sundin ninyo magulang, magulang nyo yan eh. Pero huwag niyong gagayahin yung ginagawa nila. Ano bang ginagawa ng mga magulang? Kikiapid. Ano bang ginagawa ng mga magulang? Nagmumurahan, nag-aaway, nagsusuntukan. Kaya lang, sinasabi ng mga magulang, huwag kayong mag-away. Pero yung mga magulang, away ng away. Babalik ko po sa amin, no? Kasi yung mga Pariseo, skriba, saserdote, ito yung mga nasa templo. Pinagninilayan ko po, no? Pag sinasabi po ng mga tao na pag sa aming mga pari, no? Ang galing naman ni Father. Ang galing naman magsalita ni Father, no? Pero pag nilagay ko yung sarili ko at sinabi rin ni Jesus, sundin ninyo, gawin ninyo yung sinasabi ni Father. Pero wag niyong gagayahin yung ginagawa ni Father. Para siguro, no, parang paalalahanan na huwag kayong umalis. Huwag kayong lumayo sa simbahan dahil lamang kila Father. Dahil lamang sa mga naglilingkod sa simbahan. Sadyang maraming masungit sa simbahan. No? Maraming mga piling may-ari ng simbahan. No? Pero hindi yung dahilan. No? Huwag kayong umalis dahil lang doon. Kaya sabi ko, no? Kailangan mas maging maingat talaga tayo. Lalo pa ngayon na mayroong mga social media. Kasi ang hinahanap ng marami ngayon ay yung mayroong kredibilidad. Diba sa mga kabataan, sa mga magulang po dito, no? Bakit nahihirapan kayong kumbinsihin sila? Bakit mas nakikinig ang mga anak ninyo sa social media, sa artista, sa mga influencer, sa mga iniidolo nila? Kasi naririnig pa lang nila eh. Hindi pa nila nakikita yung actual, yung buhay nila. So maganda sa kanila yung sinasabi ng isang influencer. Pero bakit ang mga magulang hindi nagiging influencer sa kanilang mga anak? Bakit kami mga pari hindi nagiging good influencer? Yung advice ng iba, nakala mo kung nakapagbasa lang, kala mo knowledgeable na. Pero doon sila nakikinig. Doon yun yung maraming mga followers, likers. Pero pag simbahan, konti eh. Na magandang wake-up call na sinasabi ni Jesus. Hindi naman basta ito sabihin na no, siraan sila, kundi wake-up call. Ating lahat, sa aking pagiging pari, sa inyong mga magulang, na wake-up call ito. Na kailangan natin maging credible. Yung credibility na nanggagaling sa kung ano yung sinasabi, nakikita din sa ating ginagawa. Kaya po, no, siyempre, alam niyo naman, no, bago ko naging pari, nagtrabaho na ako ng 10 taon. Meron akong lifestyle noon na hindi na po pwedeng basta-basta ko gawin ngayon. Kaya maingat din, hindi ako basta-basta nagpo-post ng kung saan ako, narito, anong ginagawa ko, kasi marami ang medyo maiiskandalo at hindi nila maiintindihan. So kailangan din maging maingat. Tayo, pag sinabing taga-Kamba, madalas siya nagsisimba sa solidad. Madalas nga yan, nakikita pag linggo, nakabelo. Pero pag tinignan mo ang post, nakabra. Di ba? Hindi magtutugma. Tapos sasabihan natin yung mga kabataan, mag-a-advise tayo, magpapayo tayo. Hindi nga nagtutugma. Mga post o sinishare no, ng mga post, ng mga videos. Kailangan mong sinusuri yun. Kailangan mo din mas maging maingat. Kasi dati wala hindi ka nakikita. Ngayon, puro CCTV, nandiyan dyan sa paligid.
Hindi lang basta CCTV, maraming chismosa sa paligid. Na hindi pa naiintindihan ng mga konteksto, ng mga pangyayari, basta may maikwento lang. Basta may maging content lang. Tapos sasabihin, influencer. Self-proclaimed influencer. Ito, derechahan po ito na sinasabi ni Jesus. Isang paalala sa ating lahat. Muli, no, kung sa inyo, mga magulang, tingnan nyo rin, no, kung bakit nahihirapan kayong pasunurin ang inyong mga anak sa sinasabi ninyo. Tama naman po pag sinasabi ninyo na, anak, huwag kayong uminom, huwag kayong magbisyo, huwag kayong manigarilyo. Tama yun. Kaya lang nahihirapan iproseso, no, ng mga bata. Tama ba o mali? Kasi sabi, masama yun. Pero sila, andun, nakikipag-inuman. Ano, sila lang? Pag ikaw yung humawak ng yosi, humawak ng bote, may palo ka, may konyat ka. Pero pag sila okay, nahihirapan. Mga lolo-lola, no? Yung mga lolo't lola dito, bakit walang ayaw lumapit sa inyo ng mga apo ninyo sa inyo? Ba't ayaw kayong kausap? Maganda mapagnilayan nyo, no? Bakit kaya? Hindi lang pwedeng basta makontento ka na ay hindi, ako ang may otoridad, ako ang matanda dito, ako ang, huwag mong gamitin yun. Kasi wala eh. Hindi mo pwede ipagmalaki yun. Ang ipagmalaki mo ay kung talagang nagtutugma ang lumalabas sa bibig mo at ang nakikita sa iyong pagkilos. Linaw po ba? Lahat po tayo ay inaanyayahan ni Jesus na mapagnilayan itong mga salitang ito na kanyang ibinigay para sa atin din pong ikapapanatag, ikakapayapa, ating buhay sa araw-araw. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naruluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lumapit tayo sa Ama at ipanalangin natin na linisin ang ating mga saloobin upang mapaglingkuran natin ang ating kapwa ayon sa kalooban at turo ni Jesus. Bawat panalangin ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, maging taos-puso nawa ang paglilingkod nila sa sambayanan at huwag nawa silang masilaw sa karangyaan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng ating pamahalaan, naway patnubayan sila upang buong katapatan at katarungan nilang pamunuan at paglingkuran ang ating bayan at talikuran ang mga pakitang taong gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga alagad ng batas, mga abogado at hukom, ibatay nawa nila ang hustisya sa habag at pagmamalasakit ng Diyos upang mabigyan ng tunay na katarungan ang mga biktima ng karahasan at iba pang mga krimen. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kriminal, mga magnanakaw, terorista, at itinatakwil ng lipunan,
Ipuinawa sila ng Espiritu ng Diyos upang makaramdam sila ng habag at tunguhin ang landas ng pagsisisi at pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon sa mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa ang lahat amin ng ang ito kaharian. inihiling namin sa ngalan ni Sundin Kristo, ang loob aming mo dito sa Panginoon. lupa Amen. para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. bawat kalan at lumbay, bawat pangarap aming taglay sa palad mo Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak. Nang birheng bukod mong pinapala sa babaing lahat, sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Oong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid na aming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Amen. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Di ba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko rin ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya akong dapat
sambahan maiban sa aking mga pagkukulang. Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating pagkukulan ng panalangin ng mga yumao nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamiti ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pababayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Maupo muna po sandali. Ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Nobyembre. Lahat po ng mga ka-birthday ko sa buwang ito, pwede pong pumunta sa unahan. Mga birthday, magbe-birthday o nag-birthday na sa buwan ng November. Diyos ng sanlilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo ang panalangin ng aming mga kapatid na ito na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwang ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Lahat ng ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Maligayang maligaya. Maligayang Advance happy birthday sa ating lahat. Pa-broadcast na po, no? Wala nang pa-cute-cute, no? 19 po ang birthday ko. Sunday din po yun. Okay. At para po sa habang iniintay natin, no, sa kasalukuyan, naririto po sa tahanan natin ang mahal na Birhen ng Loreto.
dahil ito po ay bahagi ng kanilang paghahanda para sa declaration, no, ng magiging shrine o Archdiocesan Shrine, ang simbahan ng Our Lady of Loreto doon po sa Sampaloc. Kaya inililibot po ang imahe ng Mahal na Birhen ng Loreto. At mamaya po o sa kasalukuyan ay ipinaparada na po sa buong parokya natin yung imahe ng Nazareno mula Quiapo. Sinundo na po kanina at minomotorcade na po ito. At antabayanan lang po natin sa kanyang pagdating po dito sa tahanan ng kanyang ina, ang Birhen ng Soledad. Kaya kung wala pa po kayong panyo, mayroon pong available na panyo dyan sa harap. Mayroon po itong larawan ng Nazareno at ng Birhen ng Soledad. Mayroon din po itong panalangin na po pwede niyong gamitin kapag pwedeng bago kayo matulog o lalo na kung may sakit, no, yung mga nasa ospital, pwede niyo po itong ipamigay sa kanila. Pagkatapos nyo na mapabasbasan mamaya at maipunas doon sa imahe ng Nazareno. Dahil naniniwala tayo na ang imahe ng Nazareno ay mapaghimala po. No? Kaya subukan niyo po. No? Basta't lagyan niyo lang ng pananalig sa Panginoong Jesus, ipagkakalob ang ating pong mga kahilingan. Mamayang gabi naman, pagkatapos ng 6 p.m. na misa, ay magkakaroon po ng solemn procession ng Nazareno kasama ang Mahal na Birhen ng Loreto at ang Mahal na Birhen ng Soledad. Kung magdala po ng kandila, kung wala naman, meron ding available yung mga scholars natin ng mga kandila. So, ito po yung iwawagayway, no? Sana mamaya sa pagsalubong natin sa Kanya. Bukas, Lunes, ay may misa po tayo ng umaga, 6 a.m. at yung 6 p.m., ang misa natin ay doon sa may bandang Divisoria Mall. Para mas marami po ang makasulyap ng imahen ng Nazareno at marami makatanggap ng biyaya at o grasya. So, bukas doon sa may Divisoria Mall, sa Tuesday naman ay dadalhin po ito dito sa may malapit sa Binondo Minium. So, mananatili ang imahe ng Nazareno hanggang Miyerkules. So, bukas din ang simbahan sa mga gusto pong magdasal o lumapit, no, na kahit anong oras. So, nandito po lang yan sa loob ng simbahan. At sa susunod na Biyernes, Sabado, pagdasal niyo po ang mga lingkod ng simbahan. Magkakaroon po kami ng planning para mapaghandaan na rin po yung mga susunod na gawain natin at nawa makatulong ito sa pagpapalalim ng ating pananampalataya. Okay? Salamat po sa mga pledges, sa mga donations ninyo nitong nakalipas na buwan ng October, no? At looking forward sa patuloy ninyong pagsuporta para sa buwan naman ng Nobyembre. Maraming salamat po. Magsitayo na ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.